Hindi mapakali si Oscar mula nang marinig ang balita. Araw-gabi, paulit-ulit sa isip niya ang mga bulong tungkol sa pagbubuntis ni Amanda. At ang pangalang Marcos na laging binabanggit. Nasa opisina siya nang muling banggitin ni Clarice ang chismis. Narinig ko, Oscar. Pagkasama sila sa iisang bahay. Hindi na siya babalik sa'yo? Napatigil si Oscar. Hindi mo alam sinasabi mo. Malamig niyang sagot, ngunit bakas sa mukha ang galit at kirot. Kinagabihan, umalis siya ng bahay na hindi nagpapaalam. Nagsimula siya magtanong sa mga kakilala ni Amanda, mga dating kaklase nito. Ilang araw siya naghanap hanggang sa may makapagturo sa kanya sa isang maliit na bayan kung saan nakikitira si Amanda sa isang kaibigan, kay Marcos. Pagdating niya doon, halos hindi siya makahinga sa kaba. Sa labas ng isang maliit na bahay na may bakuran ng mga bulaklak, nakita niya si Amanda. Nakaupo hawak ang tiyan at nakangiti habang pinagmamasdan si Marcos na nag-aayos sa mga kahon ng paninda. Parang binuhusan si Oscar na malamig na tubig. Hindi niya alam kung galit o pagsisisi ang mas matindi sa puso niya. Lumapit siya, marahas na binuksan ng gate. Napalingon si Amanda. Nanlaki ang mga mata. Oscar? Halos pabulong niyang sabi. Nanginginig ang mga kamay. Yan pala ang dahilan kung bakit mo ko iniwan. Singhal ni Oscar. Ang bilis mong maghanap ng kapalit. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Mawiing tugon ni Amanda. Nanggigilid ang mga luha. Umalis ako dahil sinaktan mo ko. Hindi dahil kay Marcos. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Oscar. Bakit kayo magkasama? At yung dinadala mo? Sigurado ko bang akin yan? Napaatras si Amanda, pinipigilan ng pag-iyak. Hindi ko kailangang patunayan sa iyong totoo. Ikaw ang unang hindi naniwala. Nang lalapit na sana si Oscar, agad humarang si Marcos. Tama na, Oscar. Hindi mo siya pwedeng saktan ulit. Wala kang karapatang makialam. Sigaw ni Oscar. Asawa ko siya. Hindi mo siya itinuring na asawa. Maring sabi ni Marcos, hindi nagpatinag. Ngayon gusto mong bumalik dahil may natitira pang konsensya? Huli ka na. Tahimik lang si Amanda, nakapikit habang dumadaloy ang luha. Sa puso niya, magkahalong sakit at takot. Dahil sa kabila ng lahat, may bahagi pa din ng puso niyang tumitibok para kay Oscar. Pag-alis ni Oscar, hindi siya makapaniwala sa naramdaman niya. Galit, selos at paggalito ang bumalot sa kanya. Pero isang bagay ang malinaw. Hindi siya papayag na mapunta si Amanda sa piling ng iba. Samantala, si Amanda ay nanatiling tahimik. Hawak ang tiyan at nagdalasal. Lord, bigyan mo po ako ng lakas. Hindi lang para sa anak ko, kundi para harapin ang laking minsan ko minahal ng buo. Mula nang muling magkita sina Amanda at Oscar, hindi na naging payapa ang araw ni Amanda. Araw-araw dumadaan si Oscar sa bahay ni Marcos. Minsan tahimik sa labas, minsan naman ay pilit siyang kinakausap. Hindi mo ba siya kakausapin? Tanong ni Marcos isang umaga habang nag-aalmusal sila. Wala na kaming dapat pag-usapan, sagot ni Amanda, pilit na matatag. Pero halata sa mga mata niya ang pagod. Kung ayaw mo, ako na lang kakausap sa kanya. Ani Marcos may halong inis sa tono. Wag na. Pigil ni Amanda. Ayoko lumaki ang gulo. Kaya ko to. Ngunit hindi tumigil si Oscar. Kinagabihan, habang nagigib si Amanda sa labas, lumapit ito ng hindi inaasahan. Amanda, sandali lang. Kailangan natin mag-usap. Huminga siya ng malalim. Wala na tayong dapat pag-usapan, Oscar. Hindi ako naniniwala. Alam kong ako ang ama ng dinadala mo. Maring sabi nito. Pero bakit siya ang kasama mo? Anong meron sa inyo ni Marcos? Walang dapat ipaliwanag. Malamig niyang sagot. Ikaw ang nagtulak sa akin palayo. Ikaw ang unang nagduda. Dahil may rason ako. Galit nitong sabi. Nakikita mo ba kung gaano ako nasasaktan? Sa tuwing naiisip kong iba ang ama ng anak mo? Napailing si Amanda. Halos mapahagulhol. Hindi mo kailangang masaktan, Oscar. Ikaw ang pumili niyan. Ako na lang lagi ang mali sa mata mo. Biglang lumabas si Marcos. Dala ang flashlight. Oscar, tama na. Wala kang karapatang sumigaw sa kanya dito. Matalim ang tingin ni Oscar. Karapatan ko yan. Asawa ko siya. Hindi mo siya itinuring na ganun noon. Sagot ni Marcos. Ngayon mo lang naisip na mawala siya? Lumapit si Oscar. Halos magtama ang kanilang mukha. Baka nakakalimutan mo, Marcos, na ako ang dahilan ko bakit siya nabubuhay ng ganyan ngayon. Kung gusto mong pumasok sa buhay namin, siguraduhin mo kaya mong tapatan yung sakit na pinagdaanan niya dahil sa akin. Tumahimik si Marcos, ngunit sa likod ng mga mata nito ay naroon ng paninindigan. Hindi ko kailangan tapatan yun, Oscar. Ang kailangan lang, huwag ko siyang saktan kagaya mo. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Amanda. Nakatingin lang siya sa puwan habang hinahaplos ang tiyan niya. Anak, mahinahon niyang bulong. Patawarin mo si Mami kung gulong-gulo ang mundo natin. Pero pangako ko, hindi na kita paluluhain katulad ng ginawa sa akin ng tatay mo.
Sa labas, nakatayo si Oscar sa kotse, nakatingin sa bintana ni Amanda. Hindi ako papayag na mapunta ka sa iba. Mahina niyang sabi bago pinaandar ang sasakyan. At mula noon, araw-araw na siya nagbabantay mula sa malayo. Tila isang anino sa buhay ni Amanda na hindi mawala-wala, habang si Marcos naman ay handang ipaglaban ang katahimikang unti-unti nilang nabubuo. Maagang nagising si Amanda dahil sa banayad na sipol ng hangin mula sa bintana. Tahimik ang paligid pero hindi ang puso niya. Simula nang muling makita ni Oscar si Marcos, ramdam na niya ang mabigat na tensyon sa pagitan ng dalawa. Paglabas niya ng bahay, naroon si Marcos sa may gate, tila may iniisip. Hindi ako mapakali, sabi nito na mapansin siya. Kagabi, nakita ko siya nakaparada ulit niya sa kwarto. Amanda, hindi ka ba natatakot na lagi siya nakabantay? Nasanay na ako, sagot niya. Bagamat halataan ka ba sa kanyang tinig? Basta wag ka nalang makialam, Marcos. Alam kong ayaw mo ng gulo. Pero gulo na to, Amanda. Napataas ang boses ni Marcos. Ayoko makita ka nang sasaktan ulit. Tahimik siya napatingin sa lalaki. Salamat, Marcos, pero hindi mo ko kailangang protektahan. Sanay na ako masaktan. Hindi na nakasagot si Marcos. Lumapit ito at marang hinawakan ang kamay ni Amanda. Kung hindi mo kayang lumaban para sa sarili mo, hayaan mo akong lumaban para sa'yo. Bago pa siya makasagot, may biglang bumusina sa labas. Pagsilip ni Amanda, halos manghina siya. Si Oscar. Mabilis na lumabas si Marcos. Hinarap ang kotse at binuksan ni Oscar ang pinto. Ano ginagawa mo dito? Malamig na tanong ni Marcos. Dapat ako nagtatanong niyan. Maring sagot ni Oscar. Asawa ko ni Amanda. Anong ginagawa niya sa bahay mo? Binabantayan ko siya. Tugon ni Marcos, matigas ang tinig. At kung talagang asawa mo siya, dapat noon mo pa yan ginawa. Kumuyom ang kamao ni Oscar. Halos sa bunutan na ng hangin ang galit sa kanyang mukha. Umalis ka na dyan bago ako mawalan ng pasensya. Subukan mo. Sagot ni Marcos. Hindi mo siya pag-aari. Tumakbo si Amanda sa gitna nila. Hawakan siya niya habang pinipigil sila magkasuntukan. Tama na! Sigaw niya. Wala nang saysay ito. Napahinto si Oscar na makita ang pagkaputla ng asawa. Amanda, okay ka lang? Tanong niya, ngunit hindi ito sumagot. Unti-unti siyang napayuko at bago pa man siya mahawakan, bumagsak na siya sa sahig. Amanda! Sabay nilang sigaw. Agad siyang dinala ni Marcos sa ospital, habang si Oscar ay sumunod na lang sa sariling sasakyan. Halos mabaliw sa kaba. Sa labas ng emergency room, parehong tahimik ang dalawang lalaki. Lumabas ang doktor makalipas ang ilang minuto. She's fine now, pero kailangan niya ng pahinga. Buntis siya at kailangan niyang iwasan ang stress kung ayaw niya mawala ang bata. Parehong natigilan sina Oscar at Marcos. Sa isip ni Oscar, bumalik ang tanong na paulit-ulit sumisira sa kanya. Paano kung hindi ako ang ama? Habang si Marcos naman ay tahimik lang, pinagmamasdan si Amanda mula sa salamin. Hawak ang kamay nitong mahina ngunit payapa. At sa oras na yon, alam niya magsisimula na ang gerang emosyonal sa pagitan nila. Ang gera para sa puso ni Amanda. Matapos ang nangyari, pansamantalang pinayagan ng doktor si Amanda na umuwi. Ngunit may mahigpit na bilin. Iwasan ang stress at emosyonal na tensyon. Ngunit paano niya iyon magagawa kung ang gulo ng kanyang mundo ay si Oscar mismo? Tahimik lang silang mag-asawa sa loob ng kotse habang pauwi. Si Marcos ay naiwan sa ospital upang asikasuhin ang mga papeles. Paminsan-minsan ay napapatingin si Oscar sa kanya, ngunit walang salitang lumalabas sa bibig nito. Salamat, mahina niyang sabi habang nakatingin sa labas ng bintana. Para saan? Malamig na tanong ng lalaki. Dinala mo ako sa ospital. Ginawa ko lang kung anong tama, tugon nito. Pero Amanda, nilingon siya ni Oscar. Kailan mo balak sabihin sa akin ang totoo kung sino ang ama ng bata? Napalunok si Amanda, ramdam ang malamig na tono ng tinig nito. Bakit ayaw mong maniwala? Hindi ako nahihibang, Amanda. Nilukot ni Oscar ang kamay sa manibela. Paano ako makakasiguro na ako ang ama ng batang yan? Lalo na kung sino ang nakakasama mo. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Amanda. Oscar, mahina niyang sabi, nanginginig ang boses. Huwag mong sabihin yan. Anak mo to. Ngunit nananatiling matigas sa mukha ni Oscar. Hindi ko alam. Sa dami ng beses na nakita ko kayo magkasama ni Marcos, paano ako maniniwala? Tuluyan ng tumulo ang luha ni Amanda. Dahil mahal kita, Oscar. At si Marcos kaibigan ko lang siya. Ngunit imbis na yakapin siya, tumigil si Oscar sa gilid ng kalsada at humarap sa kanya. Kung totoo yung sinasabi mo, patunayan mo. Paano? Lumayo ka sa kanya. Mula ngayon ayoko makikita kang kasama si Marcos kahit kailan. Kung talagang ako ang ama ng batang yan, wala kang dahilan para lumapit sa ibang lalaki. Nanginginig si Amanda sa sakit at takot.
Oscar, siya lang ang tumulong sa akin nung wala ka. Wala kang karapatan ko lahat, Amanda. Sigaw ni Oscar. Halos mabasag ang katahimikan ng gabi. Asawa kita. Pero kung niloko mo ko, mananagot ka. Tahimik na umagos ang luha sa kanyang pisngi. Hindi na siya sumagot. Alam niyang kahit anong sabihin niya ngayon, bingi si Oscar sa katotohanan. Wala na siya nagawa nang kunin siya ni Oscar. Pagdating nila sa kondo, hindi na siya kinausap nito. Agad itong nagtungo sa silid, iniwan siya nakatayo sa sala. Hawak ang tiyan at humihikbit ng tahimik. Anak, mahina niyang bulong. Patawarin mo si Mami. Hindi ko alam kung paano ko kayo poprotektahan. Pero hindi ko hahayaang lumaki kang maramdaman ng sakit na nararamdaman ko ngayon. Sa labas ng kwarto, nakatayo si Oscar. Nakikinig sa bawat ikbi ng kanyang asawa. Ngunit imbis na maawa, pinili niyang manahimik. Habang sa puso niya, unti-unting tumutubo ang binhing tinanim ng duda. Kinabukasan, nagising si Amanda sa malamig na kama. Wala na si Oscar sa tabi niya. Sa ibabaw ng bedside table, may nakapatong na envelope at isang maikling sulat. Magsimula ka na maghanap ng bahay. Lilipat tayo sa kabilang unit para hindi na makita ni Marcus. Oscar. Napasinghap si Amanda. Hindi man lang ito nagpaalam o kinausap siya ng maayos. Lalang sumakit ang puso niya sa pakiramdam na parang isa lamang siyang bilanggo sa sariling tahanan. Sa paglalakad niya palabas ng kwarto, nadatan niya si Oscar na nakaupo sa sofa. Seryoso habang may kausap sa telepono. Siguraduhin mong walang access si Marcos sa building na to. Hindi ko gusto makita siyang malapit sa asawa ko. Mariin nitong sabi. Hindi na siya nakatiis. Oscar, tama na. Wala kang karapatang ipagtabuyan si Marcos. Wala siyang kasalanan. Ibinalik ni Oscar ang tingin sa kanya. Malamig, puno ng galit. Walang karapatan? Ako ang asawa mo, Amanda. Ako ang may karapatan. Nanginig ang kamay ni Amanda. Oo, asawa mo ko. Pero hindi mo ako pag-aari. Hindi mo pwedeng kontrolin kung sino ang kakausapin ko. Biglang tumayo at lumapit sa kanya. Halos magtama ang kanilang mga muka. Kung hindi ko gagawin to, baka kung ano pang mangyari. Hindi ko nakahaya ang maibang lalaki na makalapit sa'yo. Ayoko mapahiya ulit. Mapahiya? Ulit ni Amanda, may pait sa tinig. Yan ba talagang naiisip mo? Na iniwan kita para mapahiya ka? Hindi mo ba naisip kung gaano ako nasaktan? Noong sinabihan mo kung wala akong halaga? At pagbintangan na hindi ikaw ang ama ng anak natin? Tumigil si Oscar. Saglit itong nanahimik pero hindi na nagtagal at muli itong nagmatigas. Hindi ko na pag-aaksayahan ng oras. Kung gusto mong manatili sa piling ko, sundin mo ko. Kung hindi, umalis ka ng tuluyan. Lumapit siya at marang hinawakan ng kamay nito, umaasang may natitira pang lambing sa puso ng lalaki. Pakinggan mo naman ako, Oscar. Hindi ako nagkasala sa'yo. Ngunit marahan nitong minawi ang kamay. Hindi ko alam kung maniniwala pa ako. At doon niya naramdaman, hindi lang selos ang kinakalaban niya ngayon, kundi ang pusong kinuha ng galit at pride. Umalis si Oscar na hindi lumingon. Habang si Amanda ay napaupo sa sahig, yakapan siyan, umiiyak. Anak, bulong niya. Kung kailangan kong magsakripisyo para maprotektahan ka, gagawin ko. Kahit ako na lang ulit ang masaktan. Lumipas ang ilang araw na tila bangungot para kay Amanda. Hindi na siya halos kinakausap ni Oscar. At kung magsalita man ito, puro utos o malamig na salita. Parang hindi na siya asawa, kundi tagapagsilbi na lang sa bahay. Isang gabi, habang naglalakad siya pauwi galing sa tindahan, bigla siyang tinawag ng pamilyar na tinig. Amanda? Paglingon niya, nandun si Marcos. May dalang paper bag at ngiti sa labi. Pero halatang nag-aalala. Ang payat mo, kumakain ka pa ba? Napahawak si Amanda sa puso niya. Marcos, huwag ka nang lumapit. Baka may makakita sa atin. Hindi ko kayang hindi ka kamustahin. Alam ko nahihirapan ka. Sagot nito, sabay inabot ang paper bag. May prutas, vitamins at kaunting gatas. Alam kong kailangan mo yan. Napakagatlabi si Amanda. Salamat pero huwag mo na akong tanggihan, Amanda. Hindi ako nandito para manggulo. Kaibigan mo ako na nag-aalala sa'yo. Sabi ni Marcos, sabay marahang inilagay sa kamay niya ang dala. Sa loob-loob niya, gusto niyang tumanggi. Pero sa gutom at pagod, sa dami ng gabi ng luha, pakiramdam niya ay iyon lang ang may malasakit sa kanya. Salamat, Marcos. Hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat. Wala kang dapat ipaliwanag. Sagot nito. Basta tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Kung sakaling kailangan mo ng tulong, nandito lang ako. Ngunit bago pa siya makasagot, biglang may narinig siya na tunog sa likuran. Ang malalim, malamig na boses ni Oscar. Ano to, Amanda? Nanigas siya sa kinatatayuan. Si Oscar nakatayo ilang metro lang ang layo.
Nakapamulsa, malamig ang mga mata na tila nag-aapoy sa galit. Oscar, hindi mo naiintindihan, hindi ko naiintindihan? Putol nito. Nakikita kayo ng lalaking yan sa dilim, Amanda. Ano pa ang dapat kong maintindihan? Sumingit si Marcos, kalmado pero matatag. Oscar, huwag mo sigaw ng asawa mo. Hindi niya ginusto to. Ako ang lumapit. Ngunit lalo lang itong nagalit. Wala kang karapatang lumapit sa kanya. Simula ngayon, ayaw ko na makita kang lalapit sa asawa ko. Kapag nagkita pa kayo, hindi ko na alam kung ano pang magagawa ko. Hinila ni Oscar si Amanda palayo. Sumama ka na sa akin. Oscar, nasasaktan ako. Sumama ka, sabi. Habang naglalakad sila pa uwi, hindi niya mapigilang umiyak. Sa bawat paghigpit ng kamay ni Oscar sa braso niya, nararamdaman niya unti-unting pagdurugo ng puso niya. Pagdating nila sa bahay, hindi na siya pinansin ni Oscar. Tumungo ito sa kwarto, iniwan siyang umiiyak sa sala. Tanging boses ng kanyang isip ang naririnig niya. Paano ko mapapatunay ang katapatan ko kung sarado ng isip ng taong mahal mo? At sa gabing iyon, doon niya napagtanto. Kailangan na niyang mamili sa pagitan ng pag-ibig at dignidad. Tahimik ang buong bahay nang dumating si Oscar. Nasa mesa pa din ang mga gamit ni Amanda. Mga damit ng sanggol at isang maliit na sonogram na nakapatong sa ibabaw ng table. Hindi niya alam kung bakit, pero may kung anong kiwat sa puso niya habang pinagmamasdan iyon. Napatingin siya sa ultrasound photo at doon ay parang bumalik ang lahat. Biglang may narinig siyang kaluskos mula sa pinto. Dumating si Marcos, hawak ang isang dokumento. Oscar, mahinahon nitong wika. Hindi ko alam kung may karapatan pa akong makialam. Pero siguro panahon na para malaman mo ang totoo. Kumunot ang noo ni Oscar. Ano tong ibig mo sabihin? Inabot ni Marcos ang envelope. Result ng DNA test. Ginawa ni Amanda ng hindi mo alam. Ayaw kanyang saktan pero gusto niya matapos ang duda mo. Nanginginig ang kamay ni Oscar habang binubuksan ng papel. At nang mabasa niya ang resulta, napahawak siya sa ulo. Result, 99.9 probability of paternity. Ibig sabihin, siya ang ama. Siya ang tunay na ama ng batang nasa sinapupunan ni Amanda. Napaluhod siya sa sahig. Diyos ko, anong nagawa ko? Pinagdudahan ko ang asawa ko na walang ninais, kundi maging maayos ang pagsasama namin. Naiiyak na saad ni Oscar. Mabilis siyang tumakbo palabas ng bahay. Hinanap si Amanda. Natagpuan niya ito sa parke. Nakaupo sa ilalim ng punong akasya. Yakap-yakap ang tiyan habang umiiyak. Amanda! Sigaw ni Oscar. Nagangat ng tingin si Amanda pero agad ding tumalikod. Bakit ka pa nandito, Oscar? Hindi ba sapat ang lahat ng sakit na binigay mo? Huminga ng malalim si Oscar at lumapit. Amanda, mali ako. Lahat ng sinabi ko, lahat ng ginawa ko. Puro kasinungalingan at galit. Alam ko na. Ako ang ama. Napatigil si Amanda. Dahan-dahan siyang tumingin dito. May luha sa mga mata. Ngayon mo lang nalaman? Ilang gabi akong umiiyak. Umaasang madidinig ko yung mga salitang yan. Lumapit si Oscar at lumuhod sa harap niya. Patawarin mo ako, Amanda. Hindi ako nakinig. Hinayaan kong lamunin ako ng selos. Pero pabawi ako sa iyo at sa anak natin, pangako. Umiling si Amanda habang pinipigil ang hakbi. Oscar, hindi ganun kadali. Hindi pwedeng dahil lang sa nalaman mong anak mo pala. Bigla na lang ako maniniwala ulit. Sobrang sakit ng pinagdaanan ko. Hinawakan ni Oscar ang kanyang kamay. Alam ko, pero kahit ilang taon pa, kahit ilang beses mo akong itaboy, hihintayin pa din kita. Tumayo si Amanda, humakbang palayo. Kailangan ko munang lumayo, Oscar. Hindi dahil ayaw kitang patawarin, kundi dahil kailangan ko ulit mahalin ang sarili ko. At habang naglalakad siya palayo, pinagmamasdan siya ni Oscar. Puno ng pagsisisi, ngunit may pag-asang muling makakamtan ng puso niyang minsan niyang pinabayaan. Makalipas ang 2 linggo, wala pating balita kay Amanda. Hindi na ito bumalik sa bahay nila. At kahit mga kaibigan nito ay walang alam kung saan siya tumuloy. Araw-araw, si Oscar ay pumapasok pa din sa opisina. Ngunit wala na ang dating sigla. Ang mga mata niya ay palagi may lungkot. At bawat tunog ng cellphone ay umaasa siyang si Amanda ang nasa linya. Isang araw, dumating si Marcos sa kumpanya. Tahimik tong lumapit sa kanya, may hawak na envelope. Oscar, alam kong wala akong karapatang makialam sa inyo ni Amanda. Pero nakita ko kung gaano siya nasaktan. Sana, kung sakaling makita mo siya, huwag mo nang hayaan na masaktan pa ulit. Nasaan siya? Agad na tanong ni Oscar. Napatingin si Marcos sa malayo. Wala akong sinabing kahit ano. Pero nasa probinsya siya. Nakatira sa maliit na bahay malapit sa dagat. Ayaw niyo makipag-usap kahit kanino. Salamat, Marcos, sa lahat ng tulong mo sa asawa ko. Alam ko napakalaki kong hibang para saktan siya.
Pangako babawi ako sa mag-ina ko. At hangad ko na makita mo ang babae na nararapat sa'yo. May ngiti sa labi na saad ni Oscar. Alam kong mahal mo si Amanda. Nadala ka lang ng selos. Pero isa lang masasabi ko, Oscar. Kapag sinaktan mo ulit sa Amanda, hindi na ako papayag na bumalik siya sa'yo. Naiintindihan ko. At makakaasa ka mananatili siya sa piling ko. Wika ng binata bago nagpaalam kay Marcos. Hindi na nagdalawang isip si Oscar. Kinabukasan, bumiyahe siya. Dala ang bulaklak, ang mga laruan para sa magiging anak nila, at ang puso niyang puno ng pagsisisi. Pagdating niya sa baybayin, agad niya nakita si Amanda. Nakaupo ito sa harap ng maliit na kubo, nakatapis ng simpleng bestida. Tahimik na hinahaplos ang tiyan na medyo lumalaki na. Dahan-dahan siyang lumapit. Amanda? Napalingon si Amanda at nanlaki ang mga mata niya. Oscar? Bakit ka nandito? Hindi ko na kaya ang wala ka. Araw-araw akong sinusundan ng boses mo, ng ngiti mo. Patawarin mo man ako o hindi. Gusto kong madinig mo to. Mahal na mahal kita, Amanda. Akala ko noon hindi kita kayang mahalin dahil sa kasunduang kasal natin. Pero habang nagtagal, nagbabago ang lahat lalo nang dumating sa buhay mo si Marcos. Aaminin ko, nagsiselos ako at nasasaktan ako. At ayaw ko na may ibang lumalapit sa'yo. Sana bigyan mo pa ako ng pangalawang pagkakataon para maiparamdam sa'yo ang pagmamahal ko. Umiling si Amanda. Pilit pinapatatag ang sarili. Oscar, tapos na tayo. Hindi mo alam kung gaano ako nasaktan noong pinagtabuyan mo ako. Noong sinabi mong niloloko kita. Lumapit si Oscar at marang hinawakan ng kamay niya. Alam kong hindi sapat ang sorry pero Amanda, hindi ako titigil hanggat hindi mo ako muling mapatawad. Handa akong simulan lahat mula sa umpisa. Tahimik lang si Amanda. Tinitigan niya si Oscar at doon niya nakita ang lalaking minsang minahal niya. Hindi ang mapagmataas na asawa, kundi ang lalaking marunong magsisi. Hindi ko alam kung kaya ko pa. Mahina niyang sabi. Pero ayokong itanim sa puso ng anak natin ang galit. Ngumiti si Oscar, may luha sa mata. Yan lang ang hinihingi ko. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon. Papatunayan kung kaya kong maging ama at asawa ulit. Bago siya umalis, inabot ni Amanda ang kamay niya. Marahang hinawakan si Oscar. Kung talagang gusto mong bumawi, huwag salita. Gawin mo, Oscar. Ngumiti si Oscar at sa unang pagkakataon, matapos ang matagal na panahon, may pag-asang muling sumilay sa pagitan nilang mag-asawa. Simula ng araw na iyon, hindi na umalis si Oscar sa probinsya. Araw-araw makikita siya nagdadala ng prutas, gulay at mga bulaklak sa kubo ni Amanda. Hindi siya pumapasok sa loob. Lagi lang siyang nasa labas, tahimik na naghihintay. Isang umaga, pagising ni Amanda, may nakita siyang maliit na basket sa pintuan. May sulat ito. Magandang umaga, Amanda. Alam kong hindi ko deserve makita kang ngumiti. Ngunit araw-araw kong gagawin ang lahat. Makita ko lang ulit yun. Oscar. Napailing si Amanda, ngunit hindi niya maitago ang ngiti. Hindi man niya gustong aminin, pero nakakataba ng puso ang ginagawa ni Oscar. Minsan, nakikita niya ito nag-aayos sa paligid. Nagtatanim ng mga bulaklak, nagkukumpuni ng sirang bakod, at minsan pa'y tahimik na nag-aalay ng pagkain sa mesa ng hindi nagsasalita. Hindi mo kailangan gawin yan, Oscar. Sabi ni Amanda, isang araw habang pinapanood niya nagpipinta ng gate. Ngumiti lang si Oscar. Alam kong hindi ko kailangan gawin pero gusto ko. Gusto kong iparamdam sa'yo na kaya kong magsimula muli. Kahit sa pinakamaliit na paraan. Tahimik lang si Amanda ngunit sa loob niya ay unti-unting lumalambot ang pader ng sakit. Lumipas ang mga linggo at isang gabi habang nakaupo sila sa harap ng kubo, tinanaw nila ang buwan. Amanda, may hinang sabi ni Oscar. Naalala mo? Noong unang gabi nating magkasama sa bubong ng bahay natin sa Manila, sinabi kong magsisimula tayo at subukan natin na maging maayos ang pagsasama natin. Napangiti si Amanda. Pilit pinipigilan ng luha. Naalala ko, pero hindi mo naman tinupad. Tumango si Oscar, seryoso. Ngayon ko lang natutunan na ang pagmamahal, hindi lang basta salita. Kailangan din ng paninindigan. At sa pagkakataong to, ipaglalaban kita. Kahit ilang beses mo akong itaboy. Tahimik si Amanda, pinagmamasan ng bituin. Mahal pa din kita, Oscar. Bulong niya sa isip, pero sa labi niya, ibang salita ang lumabas. Hindi ko pa naman alam kung handa ako magtiwala ulit. Lumapit si Oscar, hawak ang puso. Hindi kita pipilitin. Pero habang hinihintay ko yung tiwala mo, hayaan mo iparamdam ko kung gaano kita kamahal. Sa unang pagkakataon, tumango si Amanda. Sige, pero dahan-dahan lang, Oscar. Natatakot pa din ako. Ngumiti si Oscar at dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay nito. Walang pilitan, walang sigaw. Hindi na kita sasaktan, Amanda.
Iyan ang pangako ko at hindi lang bilang asawa, kundi bilang lalaking natutong magmahal ng totoo. At sa ilalim na malamlam na liwanag ng buwan, nagsimula ang bagong kabanata ng kanilang pag-ibig. Isang pag-ibig na sinubok ng sakit, pero muling binuhay ng tunay na pagsisisi. Makalipas ang ilang buwan ng panunuyo, unti-unti nang natutong ngumiti ulit si Amanda. Araw-araw, naroon si Oscar, pinapatunayan sa kanyang labis na pagmamahal sa kanilang mag-ina. Habang nakaupo si Amanda sa tabi ng talampasigan, biglang lumapit sa kanya si Oscar. Amanda, sa ilang buwan natin dito sa probinsya, ang dami kong natutunan. Nakaya ko palang manirahan ng simple at iwan ang marangyang buhay. Kung kasama ang mahal ko. At kung tatanggapin mo ko ulit, gusto ko sanang tuluyan na tayo magsama ulit bilang mag-asawa. At gusto kong simulan sa panibagong yugto ng buhay natin. Mahal na mahal kita, Amanda. At sa ilalim ng buwan at payapang karagatan, tatanggapin mo ba ako ulit bilang asawa mo? Will you marry me again, Amanda? Buong puso na saad ni Oscar. Tuluyan nang nawala ang pader sa pagitan nilang mag-asawa. Alam ni Amanda na kahit anong paglayo niya, ay si Oscar pa din ang mamahalin niya. Kaya hindi na niya kailangang pahirapan ng mga puso nila. Yes, Oscar. Pumapayag ako. Mahal na mahal kita at handa na ako ulit maging asawa mo. Naiiyak na saad ni Amanda. Labis naman ang kasiyahan ni Oscar. Dahan-dahan niyang inilagay sa daliri ni Amanda ang singsing na patunay ng labis na pagmamahal sa kanyang asawa. At buong puso niya itong dinampian ng halik sa labi na agad namang tinugon ni Amanda. Ilang buwan ang lumipas, ginanap ang kanilang muling kasal. Sa gitna ng masayang musika at palakpakan ng mga bisita, muling pinasigla ng pag-ibig ang pusong minsan lang napagod. Sa wakas, biro ni Marcos habang nag-aabot ng bulaklak kay Amanda. Ngayon, pwede ko nang sabing happy ending talaga kayo ni Oscar. Ngumiti si Amanda. At ikaw, may balita ako. Si Dr. Isabel ba yung kasama mo laging tumatawag? Napakamot si Marcos na mula ang pisngi. Oo, siya yung bago kong headache. Headache o heartache? Natatawang singit ni Oscar habang niyayakap ang asawa. Tawanan silang tatlo. Sa wakas, wala nang pait, wala nang galit. Tanging kapayapaan at pag-ibig na lamang ang namamayani. Habang sumasayaw si Amanda sa gitna ng kanilang hardin, niyakap siya ni Oscar mula sa likod. I love you, Amanda. Salamat sa pangalawang pagkakataon. Ngumiti si Amanda, tumingin sa bituin. Mahal din kita, Oscar. Hanggang dulo, tayo pa din. At sa ilalim ng buwan, humalik sila. Tanda ng panibagong simula. Sa buhay, may mga pagkakataong napapagod tayo magmahal. May mga sandaling gusto na lang nating sumuko dahil puro sakit na lang natatanggap natin. Pero kung ang puso ay tapat at ang pag-ibig ay totoo, lagi may puwang ang kapatawaran. Si Amanda, ang babaeng minahal kahit nasaktan. Ang babaeng piniling umintindi kahit iniwan. At si Oscar, ang lalaking natutong pahalagahan ng babaeng minsang binasura niya. Minsan, kailangan mo nang masaktan para matutong pahalagahan ng tunay na pagmamahal. Kailangan mo nang mawala para mahanap muli ang daan pabalik sa isa't isa. At sa huli, pinatunayan ni na Amanda at Oscar na kapag ang pag-ibig ay totoo, kahit gaano karaming luha, kahit gaano karaming pagkakamali, sa dulo, pag-ibig pa din na magwawagi. Kaya kung nasaktan ka man noon, huwag kang mawalan ng pag-asa. Ang tunay na pag-ibig hindi perpekto. Ngunit sa pagitan ng luha at kapatawaran, doon mo matatagpuan ang pagmamahal na totoo. At dito na po nagtatapos ang kwento ni na Oscar at Amanda. Sana ay muli ninyo akong samahan sa mga series stories na nais kong ibahagi sa inyo. Maraming salamat po.